Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatagal ang supply ng krudo sa bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo 2026. Pero sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy pa rin ang paghahanap ng mapagkukunan ng supply. Naunang nagdeklara si Pangulong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency noong March 24 dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Biyernes ngayon at Semana Santa na sa susunod na linggo. Marami na kayang mga pasahero ang pauwi sa kanilang mga probinsya? Alamin natin yan mula kay Justine Ignacio. Justine? Ngayon, patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integration Terminal at Tube. Ngayon, papalagasa ng pamalapitan sa mga Santa. Kung saan na ito na ang gabon bilang 191,051 na pasahero simula noong March 22. Umabot sa pinakamataas sa angka sa sea traffic noong March 24 sa bilang na mahigit 185,000. Batay sa datos ng DITX, ang rutang Bicol ang may pinakamataas na demand na umabot sa 84.82% noong March 26. Bago ito yung bumaba sa mga sinunod na araw. Umabot naman sa 235 ang bilang ng mga nasisistong papelin at hazardous materials sa terminal mula noong March 22 hanggang 26. Pura nang ipinaalala ng pamunuan ng PITX sa huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit o gamit. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling mapaglasyad sa kanilang mga gamit at sumunod sa mga patakran ng terminal para sa isang ligtas at maayos na paglalakbay. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio. Samantala, wala ng buhay ng matagpuan na isang 16 anyos na dalaga sa Davao City na nakipag-inuman sa kanyang pinsan at ilang lalaki. Alamin natin yan sa report ni Noreen Igonia. Patay na ng madatna ng kanyang kaanak ang isang menor de edad na babae sa loob ng isang kwarto sa bahay mismo ng kanyang pinsan umaga nitong Linggo, Marso 22 sa Porok Lanzones, Saloy, Calinan District, Davao City. Kinilala ang 16 anyos na biktimang si alias Pau Pau na residente ng Tamuga na Marilug District. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, hapon nitong Sabado habang naliligo sa isang sapa, nag-inuman umano ang biktima kasama ang pinsan niyang si alias Jennifer, live-in partner nito, isang babae at 3 pang kalalakihan sa Karatig Barangay sa Suwawan. Ayon sa pinsan nito, dala ng kalasingan, nagwala ang biktima kaya tinulak niya ito. Dahilan ng pagkakaroon niya ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos nito, inuwi nila ang dalaga sa bahay niya upang makapagpahinga. Nang gisingin kinaumagahan, nadiskubre nilang wala ng buhay ito kaya nagpatulong na sila sa mga taga-barangay at pulisya na agad namang narespondehan. Hindi naman matanggap ng pamilya ang kamatayan ng dalaga na ayon sa kanila, huli na nang ipinaalam sa kanila ang kalagayan nito. Hindi rin kumbinsido ang pamilya ng dalaga na nakuha sa simpleng pagkatumba ang mga natamong galos nito dahil may nakita rin silang dugo sa ilong at sa dibdib nito. Sa kabila nito, tumanggi na rin silang ipa-autopsy ang bangkay. Ba't mababasa natin sa ngayon sa social media na gusto nila maghanap ng hustisya, ma'am, no? Para sa biktima, yung sa 16 years old na babae na namatay. Pero just in case na sila, ma'am, makapag-decide sila na ipakandak na ng autopsy yung katawan ng bata, is ready naman yung Calinan Police Station, and kung gusto din nila mag-file ang kaso, continuous yung investigation na kinakandak ng Calinan Police Station natin, ma'am. Mula dito sa Davao City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inihayag ni Leyte Representative Martin Romualdez na target niyang maging innovation hub sa Southeast Asia ang Visayas State University. Sinabi ito ng dating speaker sa pakikipagpulong niya sa administrasyon at faculty ng universidad. Personal niyang binusisi ang mga proposal at kailangang pasilidad ng paaralan. Tinalakay din ang mga mahalagang dokumento para sa pagpapatayo ng mga karagdagang classrooms at pagpapaganda ng serbisyo para sa mga estudyante at guro. Target ni Congressman Romualdez na gawing agricultural at scientific innovation ang universidad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang hapon.